magandang umaga po, Mayor Giovanni Vizcarra. Sir, una sa lahat, congratulations po sa pagkapanalo po ninyo itong nakaraang Mayo 12, 2025. Kumusta na po kayo, Mayor? Parang magandang umaga rin sa'yo at salamat sa iyong pagbati. Ngayon po nasa ika-4 ko ng araw sa bilang mayor dito sa Ramon, dito sa munisipyo. Ika-4 ko ng araw na pumapasok. Toxic actually, pero okay naman, kaya-kaya. Marami tayong mga trabaho, maraming mga dapat ituloy na mga gawain, maraming mga bumisita, nagpo-courtesya, which is very normal sa bagong administrasyon. Mayor, ano po itong damdamin niyo sapagkat muling nanumbalik po ang pagtitiwala ng mga tao sa pamilya Vizcarra? Paano niyo po mapapaliwanag ito sa mga kababayan natin dito sa Ramon? Ako nga, muli nagpapasalamat po ako sa mga kababayan namin dito sa bayan ng Ramon sa kanilang pagtitiwala sa akin bilang isang Vizcarra. Actually, Mano Jun, hindi naman ito tungkol sa pagbabalik ng Vizcarra, kundi ito yung pagpapatuloy na lamang ng legasiya ng serbisyong Vizcarra. Hindi naman kami nawala totally sa politika, sa public service, tuloy-tuloy pa rin naman kami. Ngayon, nagkataon lang po siguro na muli pinagkatiwalaan tayo sa posisyon na ito, na pinakamataas na posisyon sa isang bayan. Kaya naman po, gaano man ito kabigat, ano man po ang hamon, gagawin po natin lahat ng ating mga kaya, bibigay ko lahat ng aking mga kaya sa public service dito sa aming bayan. Ano po ang inaasahan po ng bayan ng Ramon sa isang mayor na Giovanni Vizcarra sa loob po ng 3 taon na pwede po nilang higit na makita at magbigay sa kanila ng pagtitiwala? Yung magkakaroon sila ng mayor na may tawag sa Diyos. Yun siguro. Tapos, isa pa, yung mga pinangako po namin, yung mga minilitin naming mga programa, mga nilatag naming mga programa nung kami nangangampanya, pipilitin po namin tuparin lahat yun. Pipilitin namin gawin lahat yun. I-realize po namin lahat. Kailangan ma-materialize po namin lahat. Para makita ng taong bayan na talagang seryoso po kami sa paninimbihan. Sa inyo po pagpo, ano po itong pinakapangunahin na programa na naiwanan o nakaligtaan ng nakaraang administrasyon na gusto po ninyong maipagpatuloy? Manong, siguro, pag natin sabing naiwanan o nakalimutan, hayaan na natin yung nakaraang administrasyon. Ang focus po ng administrasyon namin ngayon ay sa social services. Isa rito ay ang pangkalusugan. Talagang tututukan po namin ang pangkalusugan, lalo-lalo na yung mga pangunahing pangalan sa pangkalusugan, gamot, yung mga material, pasilidad po namin sa aming RHU. Sa kasalukuyan po, malapit na pong matapos yung tinatayong Super Health Center. At check na lang po namin kung ano yung mga pasilidad nilalagay doon at kung ano man ang kakulangan, yun ang pupunuin ng aming bayan, ng lokal na pamahalaan. Tapos, ang isa pa ho ay yung sa edukasyon. Yan po isang priority namin sa edukasyon. Kung ano man yung pangailangan ng aming mga paaralan, ng aming mga mamamayan sa kanilang mga anak mag-aaral, yun po ang tinitingnan namin ngayon at gagawin namin ng programa. Doon po ba sa mga ating mga magsasaka, may programa rin po ba? Opo. Sa ngayon po, ang aming mga DA, ang pinapacheck ko na po kung ano yung mga programs na manggagaling sa national. Kasi alam naman natin na itong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, tinututukan din niya ang agrikultura. Kaya naman po ang aking mandato sa aking mga empleyado, lalo na sa Department of Agriculture, sa ating Municipal Agriculturist Officer, ay tingnan niya mabuti yung mga programa na kapakipakinabang para sa aming mga magsasaka, lalo-lalo na sa aming mga kooperatiba,
nabinubuo ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Ngayon dito lang po tayo, tumungo tayo po sa mga kababayan natin. Sapagkat ito po, hindi lang po bayan ng Ramo na may problema ito. Maging sa ibang bayan po at sa buong probinsya po. Ito po itong mga kababayan natin na nasa laylayan. Ano po ang programa na maaari po ninyo maibigay sa inyo? Para po sa ating mga kababayan nasa laylayan, yun po, sa social services po. Sa totoo lang po, yung mga nasa laylayan ngayon, mga marginalized, including yung mga PWDs natin, Yung citizen. senior citizens. Ganun din po, kasalukuyan po na minimit ko per sector ngayon. Sa ngayon po, hindi ko pa namit yung mga sector ng senior citizens. Naka-line up pa po sila. I-minute ko pa lang po sila hanggang next week. Mga PWD sector, senior citizens, yung mga marginalized, i-minute ko pa lang po sila next week actually. Ang inuuna ko pa lang po ngayon ay yung mga iba't ibang departamento ng ating lokal na pamahalaan. Well, syempre po, meron pa rin tayong mga programa para sa kanila. Kaya lang ang gusto ko, makaharap ko muna sila ng personal, makasalamuha, para mas matugunan ko kung ano talaga yung kanilang hinaing. Gusto kong matugunan base sa kanilang hinaing o pangangailangan. Yun po ang ating plano o programa ng mga ito. Kumusta naman po yung political structure, yung mga relasyon po natin sa ngayon sapagkat si Jan de la Cruz po siguro kaibigan nyo rito. At ilan po ba sa mga sanggunian ng bayan ang nakasama sa ticket niyo? Sa line-up po namin, magkasama po kami ni Vice Mayor Dennis John de la Cruz. 5 lang po kasi ang sangguniang bayan ko nung kami tumakbo. Nanalo po kami lahat. Isa naman po ang nanalo sa line-up ni Cap Gini Rimando, si SB Adriano Sabado po yun. Isa naman po ang galing sa Independent, si incumbent SB Mirna Navarro, at isa naman po ang galing sa administration candidate, yung third termer po natin ngayon, si Engineer SB Rodrigo Terte. Stable lang po, nag-uusap lang po kami. Wala naman pong personal na gusot sa amin actually. Purely political lang. At yun nga po, tapos na pong politika. Ako bilang isang mayor na ngayon, ang unang nagmimiti and calling for reconciliation and unity. Kasi mahalaga po yun na magkasama-sama kami. Hindi kahit po sila na tulungan nila kami. Magtulungan kami. Tapos na ang politika. Opo. Sana magkaisa na po kami. Ngayon, naniniwala po kami na ang ligasiya po ng mga Biskara ay patuloy at mananatili po magpapatuloy sa pagbibigay po ng magandang serbisyo publiko. Kasi alam din po namin na isa sa mga pinagbasihan po ng ating mga botante ay yung pagiging matulungin po ninyo, pagiging mapapakumbaba. At marami na po ako nakakausap na mabalik kayo, daw kayo. At marami rin po nagsasabi ng mga mayor at napakaswerte daw ninyo sapagkat hindi katulad nila, gumastos sila ng malaki para maging mayor lang, lalo na yung kaibigan ko dyan sa Kabatuan, gumastos ng halos milyon. Pero sila ay natutuwa para sa iyo mayor sapagkat habang dalawa daw ay nagbabangayan, ito ay tahimik lamang, hindi nila sa patakalayan, ikaw pa nanghihiramin ng mga tao dahil sa iyong kabaitan. Muli mayor, nasa iyong pagkakataon, para pasalamatan po natin yung ating mga kababayan dito sa Ramon upang maibigay po natin sa kanila yung respeto na binigay naman po sa inyo ng mataas na respeto. Sa akin po mga kababayan, muli mula po sa hanggan ng mga Biskara, hanggan po ng mga De La Cruz, at sampu na yung mga kasamahan at kapamilya, maraming salamat po. Asahan niyo po na ang nakilala niyong Banong, ang nakilala niyong Giovanni Banong Biskara ay hindi magbabago ano man po ang posisyon ko ngayon. Kung ano man pa ako ngayon, utang na loob ko po yan sa Diyos, sa aking pamilya, lalo-lalo na po sa inyo aking mga kababayan. Asahan niyo po ang wagas, taus-puso at may integridad na paninigyan sa ating bayan. Okay, maraming salamat po, Ramon, Mayor, Giovanni Biskara. Maraming salamat po, Major. Salamat po sa inyo. Tayo po ay napanood ngayon sa ating brigada Pahayagang Malaya
Facebook at sa ating pong YouTube. Live po tayo napanood ngayon. Marami pong nakapanood nito. Live po tayo. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat isa po kayo sa mga natatanging mayor at talagang pinili po ng hindi naman po taong pumili sa inyo, pero pinili pa rin po kayo ng Diyos. Maraming salamat po at mabuhay po. Maraming salamat po kayo.